Ano po ating napag-aralan nung nakaraan bago po tayo magpatuloy? Recap of what we've learned in Genesis chapter 2. Sapagkat tayo po ay nandirito na sa Genesis chapter 3. So, mga ilang linggo na, dalawang chapter pa lang po ang ating natatalakay. Anyway, uh, we are now here in chapter 3. So napag-aralan po natin in Genesis chapter 2 that God has completed His work of creating on the seventh day. And ito ay kanyang pinagpala at ibinukod. God blessed the seventh day and made it holy. And also in chapter 2, God formed man out of the dust of the ground and breath in his nostrils, the breath of life. Kaya nga po ang tao ay nagkaroon ng buhay. Man became a living soul or a living being. And also, God planted the Garden of Eden, and there He put the man whom He had formed. Inilagay niya doon sa hardin yung si Adan at binigyan niya po ng katungkulan o ng responsibilidad na ito po ay kanyang alagaan yung garden. And number 4, God commanded the man that he may eat everything in the garden except the forbidden fruit, yung tree of the knowledge of good and evil. Ayan, mamaya po, mapag-aaralan uli natin yung punong kahoy na yan, yung bunga ng puno na yan. And number 5, God brought all the animals to the man, and Adam gave them names. Binigyan po ng pangalan ni Adan yung mga hayop. Ngunit, wala pong nakita o nasumpungan ang Diyos at si Adan na suitable helper or companion para sa kanya. Prior to that, bago po yan, nakita ng Diyos na mukhang malungkot si Adan. Kaya sabi niya, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Pero pinaano niya muna yung mga hayop. Binigyan ni Adan ng pangalan, tiningnan isa-isa. Not one was found to be a suitable helper or companion for the man. Kaya nilalang ng Diyos yung babae. God created the woman. Pinatulog niyo si Adan, kumuha siya ng isang buto, isang rib. And from it, he formed the woman. No? Nabanggit nga po natin nung nakaraan, in our lesson, in our previous lesson on this chapter, na napakatalino talaga ng Diyos. No? At akmang-akma yung pagkakakuha ng parte ng lalaki sapagkat nasa tagiliran. Co-equal sila ng babae. Hindi yung parte ng lalaki na ginawa niyang babae, hindi galing sa ulo, hindi galing sa paa, kundi galing sa tagiliran. And the last part of the chapter says that the man and the woman were both naked, but they did not feel ashamed. Ito po yung stage noon na sila ay pure pa yung kanilang pag-iisip. Kaya wala pang mali siya. Hubot-hubad sila pero hindi sila nagkakahiyaan. So now, we are now in chapter 3. At ito po ang umpisa ng chapter 3. Meron po kayong mga Biblia, mga kapatid, ay o pwede niyo po akong samahan sa pagbasa. Andiyan na rin po sa ating
whiteboard. Ganun din po, nakashare na sa online. Chapter 3 starts with the statement, "Now the serpent was more subtle than any other wild creature that the Lord God had made." Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nalikha ng Panginoong Diyos. So, makikita natin dyan, in other translation kasi, nakalagay dyan is cunning, crafty. Dito po sa King James, subtle. Sa Tagalog po, tusok. So, ito po yung serpent, yung manunukso. At ito po ang sinabi niya doon sa babae. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Did God say, you shall not eat of any tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, yung nasa gitna ng halamanan, God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. So yan po yung ano mga kapatid. So continuing in verse 4, at sinabi ng ahas sa babae, the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Bakit? For God know, sabi ng ahas, God know that in the day you eat thereof, your eyes shall be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and desirable to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So ang nangyari po, mga kapatid, sa kanilang pag-uusap, nakumbinsi nung ahas yung babae. Sabi nung ahas, sabi kasi ng babae, sabi ng Diyos sa amin, huwag daw kaming kakain, huwag naming hihipuin, baka kami ay mamatay. Sabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kapag kinain nyo yan, mabubuksan ang inyong isipan at kayo'y magiging Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Kaya yung babae na-tempt ng serpent. At siya ay kumain at binigyan niya din yung kanyang asawang si Adan. Now, I want us to look at this, mga kapatid, no? Na hihimayin natin kung ano yung sinabi ng Diyos, ano yung argumento ni Satanas o nung serpent, at ano yung salita naman o yung testimonya ng babae. Sabi ng Diyos, and we can read this in Genesis chapter 2, verse 16 and 17. Sabi ng Diyos, you are free to eat. Hindi naman sila pinagbabawalan ng Diyos. Isa lang ang pinagbabawalan ng Diyos. Yun lang na puno na nasa gitna. The tree of the knowledge of good and evil. God said, you are free to eat
from any tree in the garden. Pero, yung tanong ng diablo sa babae, sinabi ba ng Diyos na hindi kayo makakakain? Binaliktad niya, mga kapatid, makikita po natin dyan. God said, you may eat. You are free to eat. Pero ang argumento ng diablo, hindi makakakain. Not eat. Diyan pa lamang po, makikita na natin na yan po yung ploy o yung taktika ng diablo. Babalik ta rin yung salita ng Diyos para magmukhang mahigpit, magmukhang mahirap sundin, magmukhang masama para sa tao. Ano sabi niya? Did God read? Sinabi ba talaga ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain? Pero hindi po yun ang sinabi ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, makakakain kayo. Except one. And sabi naman ng naintindihan naman ni Eva, sabi niya, pwede naman tayo makakain eh. We may eat fruit from the trees in the garden. Pero, yun nga, sabi ng Diyos, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Makakain sila sa lahat except one. Except one. Kaya lang, ang sabi ng diablo, tunay bagang hindi kayo pwedeng kumain. Binaliktad. Eh, sinagot siya ng babae na makakakain kami, but there is a restriction given by God. You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. But notice something, mga kapatid. May nadagdag. Ano po yung nadagdag? Ito po. You must not touch it. Kung babasahin po natin yung Genesis chapter 2 verse 16 and 17, ang sabi lang ng Diyos kay Adan, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala na mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. Yun naman po ang utos ng Diyos. But notice carefully, nung kausap ni Eva, ang serpent, ang ahas, may nadagdag. Sabi ng Diyos, wag daw kaming kumain dyan sa punong kahoy na yan. Nihipuin, hindi namin pwedeng doon. So, makikita natin na kapag may dinagdag doon sa salita ng Diyos, iba na po yun. Hindi po kalugod-lugod sa Diyos yun. Nadagdagan na, mga kapatid. And the punishment that God says, bakit pinagbabawalan silang kumain is, they will surely die. Mamamatay sila. Kaya lang, kinontra na naman ng ahas. Ito na naman yung argumento ng tempter. You will not surely die. Hindi naman kayo mamamatay eh. Pag kinain nyo yan, mabubuksan ang inyong, natatakot lang yung Diyos. Natatakot lang ang Diyos na kapag kinain nyo yan, mabubuksan ang inyong isipan at magiging kagaya niya kayo na nakakilala ng mabuti at masama. Kaya, na-tempt yung babae. So, in short, the woman believed the lie of the serpent more than the truth of God.
Hindi siya nagkasya, mga kapatid. Sinabi ng Diyos, bawal kainin. Meron isang ahas na nagsabi sa kanya, hindi naman bawal kainin yan eh. Hindi nagbabawalan sa inyo yan dahil ganito. At hindi ka talaga mamamatay. So mas pinaniwalaan nung babae yung kasinungalingan ng serpent. So makikita natin na na-persuade nung ahas yung babae by twisting the commandment of God and making it look restrictive and unfavorable. Bakit? Di ba nakita niyo yung sinabi ng ahas? Tunay bagang sinabi ng Diyos na hindi kayo makakakain? Parang pinapalabas ng diablo na pinagbabawalan ng Diyos silang kumain ng lahat ng bunga ng punong kahoy. When in fact, hindi naman yun yung totoo. Ang pinagbabawal ay isa lamang. At sinabi pa ng ahas, kapag kinain nyo yan, mabubuksan ang inyong ano. Baka nagkaroon ng idea si Eva na, oo nga no, bakit pinagbabawalan kami ng Diyos na kumain dyan? Eh, mabubuksan naman pala ang aming isipan dyan, ang aming pananaw. At malalaman na namin yung mabuti, kung ano yung mabuti, ano yung masama. Parang nire-restrict tayo ng Panginoon Parang hindi niya binibigay yung lahat ng ano Marahil ganun mga kapatid. I'm just speculating, no? But just the same, the woman gave in to the temptation. Kaya ang nangyari, nabuksan nga yung kanilang mga mata. Their eyes were both open. And nakita nila, nahubot-hubad sila, nagkaroon na sila, in short, nagkaroon na sila ng malisya. Nakita na nila yung kanilang kahubdan at they feel ashamed of their nakedness. Kaya po ang ginawa nila, sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. So they made clothes for themselves gamit po yung mga dahon nung fig leaves. Sabi po dito sa King James translation. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. So nagtago sila. Bakit? Nakaramdam na sila ng hiya. Nakaramdam na sila ng guilt na sinuway nila yung utos ng Panginoon. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" Ibig bang sabihin nito mga kapatid, hindi alam ng Diyos kung nasaan sila? Alam. No? Alam. Kaya lamang, God is having this conversation with Adam and Eve. Where are you? O ibig sabihin, bakit kayo nagtatago? Alam naman ng Diyos kung nasaan sila eh. So the man said, "I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself." And God said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?" Ito na, tinanong sila ng Panginoon. Bakit alam mong hubad ka? Kumain ka ba
nung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ko? Then the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Bunaling naman ng Diyos yung kanyang sa babae. And the Lord God said to the woman, what is this that you have done? Ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Makikita po natin dito mga kapatid yung finger pointing. The lack of accountability, which is very prevalent sa panahon natin ngayon. Lack of accountability for our actions. As doon, back in the garden, nangyari na ito eh. No? Si Adan, wala siyang accountability sa kanyang sarili. Ang sinisi niya yung babae, sabi, nasisi pa nga ang Panginoon dito eh. Bakit? Sabi niya sa Panginoon, binigyan mo kasi ako ng babae. Diba? Para pa niya sinisisi ang Panginoon. Ang babaeng ibinigay mo sa akin, siya po ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ako'y kumain. No? Lord, it's not my fault. It's the woman whom you gave to me. It's her fault. Tapos yung babae naman, sabi niya, Lord, it's not my fault. The serpent deceived me. Di ba? Ganyan po ang kalakaran. Noon pa man, hanggang sa magpasa hanggang ngayon. Di ba? We always look for scapegoat. Sino ang ating mabe-blame? Kung hindi, isa naalala ko po kapag ako nagdadrive eh. Madalas po na eh. Kung hindi siya hindi ko siya, di ba? Parang ganun. Siya ang may kasalanan. Bigla siyang gumano sa harapan ko eh. Kaya muntik ko na siyang mabangga. Walang accountability. Ganito po ang nangyari. Nagtuturoan na sila. At makikita po natin dito mga kapatid, no? When we listen to other voices, except the voice of God, magkakasala at magkakasala talaga tayo. We will surely sin against God. Kasi maliwanag naman yung mga utos ng Diyos eh. Diba? Maliwanag yung mga utos ng Diyos. Kaya lang, kapag may nagsabi sa atin, hindi naman yan ganyan eh. Eto yan. Those are other voices. Those are voices other than the voice of God. Gaya niyan, sinabi ng Diyos at sinabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, nang lalangin ng Diyos ang tao, meron lang dalawang gender, babae at saka lalaki. Ngayon po, hindi mo na mabilang sa daliri ng isang kamay mo. Ang nagsasabi, yung tao. Pero ang sabi ng Diyos, dalawa lang. Babae at lalaki. Kaya makikita po natin dyan na tapos,
pinapalabas pa ng diablo na it's okay. There's nothing wrong with that. You will not surely die. Parang ganun. Kaya ito na po ang nangyari, mga kapatid. The Lord pronounced a curse on the serpent, on the woman, and on the man. Ito po yung curse. Sabi po ng Diyos, sabi ng Diyos doon sa ahas, because you have done this, you are cursed more than all the cattle, more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between you, your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ito po sana ang gusto kong i-prepare na sermon, mga kapatid. Kaya lang, since Friday, hindi ko mabuo-buo. Ito po ay kung tawagin proto-evangelium, the first gospel. This is the first gospel, the first promise of a Savior. The seed of the woman who will bruise the head of the serpent. Eh sa babae naman po, ito yung curse. I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule. So yun yung hatol ng Diyos. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. Dito po nag-umpisang masumpa yung lupa. The ground was cursed. Bakit po? Nung sila ay nandun sa Garden of Eden, wala namang kahirap-hirap ang buhay nila. Pag nagutom sila, pipitas lang sila sa kahit anong punong kahoy na gusto nila, except yung forbidden fruit. Wala kahirap-hirap ang buhay nila, mga kapatid. Pero ito, nung sila ay pinalaya sa garden, bubungkalin na ni Adan yung lupa para siya ay magtanim at meron siyang makain. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. Kailangan niyang pagpawisan yung kanyang kakainin. Bubungkalin niya yung lupa, magtatanim siya, aalagaan niya para siya po ay. In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken. For dust you are, and to dust you shall return. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. So yun palang ibig sabihin ng pangalan na Eve, mother of all living. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat, at sila'y dinamitan. Ito po ay isang lesson din na maganda. Why? This is a picture of Jesus Christ.
pumatay ang Diyos ng mga hayop para damitan yung tao. Para ikubli yung kanilang mga kasalanan, which is a picture of Jesus Christ. But then we continue. Then the Lord God said, "Behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now, lest he put out his hand and take also the tree of life, and eat and live forever." So, doon po sa gitna ng garden, dalawa po ang punong kahoy doon. Merong dalawang punong kahoy sa gitna ng halaman. Yun po yung tree of the knowledge of good and evil and the tree of life. Sabi ng Diyos, baka kumain yung tao doon sa bunga ng tree of life, and he will live forever. So the Lord sent him out of the garden. Pinalabas na sila doon sa garden. Pinalayas na po sila. At ang Diyos ay naglagay ng cherubim. Angel with flaming sword. Para po para bantayan na hindi makapasok yung tao baka kumain ng fruit of the tree of life. So that is the account in Genesis chapter 3. So to recap mga kapatid, kung ano po yung ating tinalakay ngayon sa Genesis chapter 3, nakita po natin na yung ahas ay naging successful sa pagtukso niya sa babae na kumain doon sa ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy. The serpent manipulated the commandment of God to make it look harsh and restrictive. Eve listened to the serpent and ate of the forbidden fruit. And she also gave to Adam, and Adam also ate of the fruit. And their eyes were opened, and they feel ashamed of their nakedness. So they hid themselves from God. And because of their sin, God pronounced a curse on them and also on the serpent. And God drove them out of the garden. Sila po ay pinalayas. And God placed cherubim with flaming sword to guard the garden so that man should not enter and eat from the tree of life. Yan po yung nasa chapter 3 mga kapatid. At sa susunod po nating pag-aaral, tayo po ay didiretso sa Genesis chapter 4. At tutuloy po natin yung pagtingin po dito sa Book of Genesis. So, meron po bang mga katanungan mga kapatid? Anong sana? Yung fruits, diba? Dalawa yung kahoy. Dalawa yung kahoy nasa gitna. Ang kinain nila yung fruit of knowledge of good and evil. So, yung sa life, dalawa yung kinain. Isa lang. So, hindi ba dalawa yung fruit tree sa life and dalawang punong kahoy. Yeah. Ang kinain nila is yung bunga ng tree of the knowledge of good and evil. Okay. Sa life naman, di ba pag kinain mo, mamamatay ka. Hindi na from dust. So, dalawang fruits ang kinain? Hindi. Isa lang kinain nila. Yung fruit ng knowledge of good and evil. Yun lang kinain nila. Kaya sila pinalayas ng Diyos sa hardin at nilagyan ng gwardiya na cherubim. Baka pumasok sila at kumain doon sa tree of life. And they will live forever. Okay, so pag kumain pa ng fruits ng tree of life, hindi ka mamamatay parang gano'n. That's why hindi sila kumain nun, kaya meron tayong death, right? No. Ang pinagbawal kasi sa kanila is yung tree of the knowledge of good and evil. There is no account or no explanation given to us or no
restriction na sinabi ng Diyos na huwag silang kumain nung sa tree of life. Ang pinagbawal sa kanila is specific, yung knowledge of good and evil. At kinain nila yung bunga. Right. Di ba ang nilalang ng Diyos basa kasi ang dati? Yes. So, bakit sa panahon ngayon meron bakla tomboy? Yan po ay dahil po sa kagagawan din ng tao. No? Hindi sinunod ng tao yung natural na So, ano ng kung Diyos. ba na hindi sila maliligtas o dating araw na bakla tomboy? Ang sabi po ng Biblia, wala pong mga bakla tomboy na makakapasok sa kaharian ng langit. Ito I mean, okay lang ba na take time na? Ito Genesis 3:22 kasi sa Tagalog, at sinabi ng Panginoong Diyos na rito ang tao ay naging parang isa sa atin. So that means may kausap siya, di ba po? Parang si Jesus Christ siguro na nakakakilala ng mabuti at nakasama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay, baka iunat ng Eva ang kanyang kamay, at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman. Yes. So that means yung tree of life, pag pumitas ka nun, si Eva at Adan at kumain sila, wala silang death, parang gano'n ang ibig sabihin dito, right? Yes, ganun ang pagkakaintindi. Ganun ang pagkakaintindi ko. So yung tree of life, pag kumain sa nun, hindi sila mamamatay. Hindi na sila mamamatay. Pinaguard. Kaya sila pinalayas dun sa atin at nilagyan ng bantay para hindi sila makakain. Okay. So yun po. Meron pa po bang tanong mga kapatid? Kung wala na po, tayo po i-awit ng isang awitin and then we will continue with